Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amare in omnibus servere. Isang pagbati sa atin uli ng Happy Easter. Nandito pa tayo ngayon sa season ng Easter. At isang pagbati din po dahil pinagdiriwang natin ang araw na ito para sa ating manggagawa. At sa ating mga manggagawa na araw-araw nag-aalay ng kanilang buhay, nagsisikap, nagpapawis para matataguyod, maitaguyod ang kanilang pamilya. Ginagawa nila ito kahit pamang walang-wala na, pagod na, pag minsan hindi pa na-recognize, hindi pa pinarangalan, may iba pa sa kanila na talagang biktima ng mga underpay, kulang sa sahod. Nandoon yung injustices na nadama nila. At sa inyo, kung sinasabi man natin na ang ating mga OFW ay silang hero natin, kayo din po, mga manggagawa natin, sa inyong pamilya, sa ating bayan, hindi man kayo na-recognize, ngunit kayo din po ay mga hero, kayo din po ay mga bayani. At sa inyo, Happy Labor's Day po sa inyo. At makikita natin, napakaganda po ang ating unang pagbasa. Ito kay ayon sa Aklat ng Henesis, na nilikha ng Diyos ang tao. Talagang nilikha, pag sabihin natin nilikha, at ayon ito sa kanyang kawangis at larawan. At pagkatapos nito, sinasabi niya, that is good, napakabuti. Ito yung pinakadignidad ng bawat isa. Hindi po ito mawawala sa bawat isa. Anumang anyo mo sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, babae, lalaki, o ano pang estado mo sa buhay, ang dignidad ng bawat isa ay pantay lamang. Kahit tayo man may kasalanan, tayo may tumatalikod sa Diyos, hindi po nawawala ang dignidad ng bawat isa. Dahil ito ay hinasik ng Diyos sa atin, dahil tayo ay kawangis at larawan ng Diyos. Pag tayo ay larawan ng Diyos, at yan ang pinakadignidad natin, ini-equip din po tayo ng sinasabing potensya obedientialis. Bawat isa sa atin, yes, tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha niya, kawangis at larawan tayo, pinupuno din tayo, sinasangkapan din tayo ng kakayahan para gagawa ng mga bagay para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating lipunan, at para sa ating simbahan. At napaka-touching lamang dahil again, makikita natin ngayon sa ating ebanghelyo na para bagang nandoon yung pagmamaliit, no? Nandoon yung pagmamaliit. Na para bagang itong mga kababayan ni Jesus, para bagang nilook down nila na Jesus, anak ka lang ng karpentero, at dahil anak ka lang ng karpentero, wala kang karapatan na magsasalita ng ganito. Wala kang karapatan na matuto ng mga ganitong bagay. Dahil kilala namin yung mga kapatid mong babae, lalaki, no? Kilala ka namin. Hindi nila kinikilala, hindi nila ginagalang, hindi nila naunawaan anong ibig sabihin ng nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang kawangis at larawan, at sinasangkapan ka ng potensya obedientialis. Ngunit makikita naman talaga natin sa ebanghelyo natin na ito ay projection lamang ng mga taong ito. Psychologically, lumalabas sa kanilang mga sarili na
Dahil wala kami dyan, kung titingnan natin, yung kanilang suriin natin, yung mga sarili ng mga kapatid, yung mga kababayan ni Jesus, parang sinasabi nila, wala kaming ganyan ni Jesus. Kami ay lumalaki, naging ganito kami ngayon, ay mahirap lang kami at wala kaming narating. Dahil wala silang narating ngayon, pinoproject nila, hindi ka pwedeng gano'n ni Jesus. Nandoon yung ating crab mentality. Yung crab mentality natin, na sana umangat yung isang tao, ang ginagawa natin, hinihila natin pababa. Instead ni-appreciate natin, wow, ang galing-galing. Napakamapalad mo. Dahil, yun nga, pinagkalooban ka ng mga biyaya ng Diyos. At yung mga biyayang pinagkaloob sa iyo ng Diyos, ginagamit mo ito. Instead na yun ang mentality natin, yung ang affirmation natin sa ating mga kapatid, ang ginagawa natin, nilook down natin. That's why, ang dami nating manggagawa ngayon, naramdaman nila yung discrimination. Liburer ka lang, dahil liburer ka lang, hanggang dyan ka na lang. No, pag minsan, dahil yun ang naramdaman ng ating mga kapatid, na parang bagang nawalan sila ng guts, nawalan sila ng confidence sa sarili nila, na instead aangat pa, magkakaroon ng inspiration sa buhay, ay dahil doon sa bullying, doon sa discrimination, nawalan sila ng lakas. At ang dami nating mga kapatid na mga manggagawa na ito ang naranasan nila. At again, ang dami din po sa kanila ng biktima ng mga injustices na hindi nabigyan ng sapat na pag-unawa, hindi sapat na atensyon. Mga kapatid, nais kong bibigyan ng pagpapahalaga ngayon yung ating pagdiriwang sa kapistahan ni San Jose, ang manggagawa. Kalamitan man talaga din na makikita natin sa mga imahen ni San Jose ay may dala-dala siyang tungkod, malibang sa tungkod ay may bulaklak. At ang bulaklak na yan ay lily. Lily, kapangalan ko yan, lily. Ngunit napakaganda dahil marilit ko yan sa buhay ko rin. Nasabi ng mga quotation ng mga Chinese na in the midst of a dirty and muddy water, there blossom the lilies. Na sa kadumihan, sa maputik na lugar, there blossom the lilies. Kapag nagbo-blossom na siya, hindi mo na nakikita yung kadumihan. Ina-appreciate mo na yung kagandahan ng lily. Na bawat isa ay nagbo-blossom yung imahe ng Diyos. Nawa sa bawat isa, yung tingin natin sa bawat isa, hindi natin titingnan yung pagkakamali. Hindi natin titingnan yung wala sila. Titingnan natin din po yung anong mayroon na magagawa itong taong ito. Anong mayroong kakayahan itong taong ito. Maniwala tayo sa bawat isa may kakayahan. At kung ang isang tao naniniwala na siya ay may kakayahan, it's like blossom like a lily. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, mga hadlang sa buhay, mga problema sa buhay, pag naniwala ka na may kakayahan at ina-affirm mo sa sarili mo na may kakayahan ka, there blossom the lilies. Ni San Jose, napakaganda yung kanyang pananampalataya. Napakahirap man ang kanyang role, ang kanyang tungkulin. Natanggapin niya na maging siyang ama, na hindi naman niya totoong anak yun, si Jesus. At kung ang hirap na dadaanan niya para gabayan, protektahan, itaguyod itong batang si Jesus, napakahirap yun. Ngunit naniniwala sa pananampalataya ni San Jose, again, he is like blossoming like a lily. Sa kabila ng ito, pananampalatayaan niya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Bakit? Napaniniwala siya dito? Dahil sa karanasan niya, sa kabanalan ni San Jose, naniniwala siya na ang Diyos ay gagabay sa kanya. Anumang hadlang sa buhay, anumang madilim na kanyang dadaanan, at makikita natin sa journey ni San Jose, yung kapanganakan na bago pinanganak, ang batang si Jesus sa napupunan ng kanyang inang si Maria, kung paano ginagabayan, pinoprotektahan ni Jose hanggang ito ay lumalaki. Napakaganda po ang imahen
ng ating mahal na San Jose. At alam nyo, naalala ko rin yung aking tatay, hindi ko makakalimutan na nung bata pa ako, tinuturuan ako, siguro mga nandyan ako sa 10-year-old time na yon, tinuturuan niya akong magbike nung panahong iyon. Ang bisikleta ay mataas pa nung in the 80s, in the 70s, mataas pa yung bisikleta. At palagi kaming nandun siya sa likod ko, nakasakay, at palagi kaming natutumba. At ang hindi ko makakalimutan na sinasabi niya, Lily, pag ikaw ay magbisikleta, nandyan na yung mga kamay mo nakahawak na sa manubila, yung mga paa mo nandyan na, nakaapak na dyan sa pedal, nakaupo ka na, huwag mo nang titingnan yon. Titingin ka doon sa malayo. Dahil kung hindi ka titingin doon sa malayo, may mangyayari sa'yo, matutumba ka o makagasagasa ka pa. At yun ang pumapatak sa aking isipan na hindi ko makakalimutan. Yung tinuturo ng aking tatay. At habang ako ay nagjo-journey dito sa mundong ito, pag may maginagawa ko, yes, ginagawa ko ito, ngunit mataas. Tinitingnan ko rin kung anong pwedeng mangyayari dito. Tinitingnan ko anong magdulot dito. Hindi ko lang tinitingnan ngayon. Tinitingnan ko rin anong magdulot dito. Di ba ang ating Jesucristo baga? Alam niya na sa pag-aalay ng kanyang buhay hanggang sa taas ng krus, mamatay dyan sa taas ng krus, nandoon yung kanyang pananampalataya, pagtiwala, pagkapit sa Diyos na mayroong muling pagkabuhay, dahil siya pababayaan ng Diyos. At ang tangi kong makikita sa buhay ng ating mahal na San Jose, kung paano niya tinuturuan itong si Jesus, at kung paano lumalaki si Jesus at natututo doon kay San Jose. At siguro isang bagay na makikita ko sa isang isang karpentero na kanilang napagandang ugali, na para sa mga karpentero ay yung mga tira-tira na doon sa mga kanilang ginagawa ay walang basura sa kanila. Ni-recycle nila ito. Hindi kaya si Jesus din po ay natututo doon kay San Jose bilang isang karpentero na ang lahat ng bagay ay walang isang tabi, walang itatapon, i-recycle ito. Diba? Sa ating buhay, kahit pa tayo ay makasalanan, pag minsan naging basura tayo dahil sa ating pagiging makasalanan, ngunit basura man tayo, pinahalagahan tayo ng ating Jesucristo. Diyan ko nakikita na ito ay natutunan din po ni Jesus doon sa kanyang amang si Jose, ni San Jose. Makikita natin yung the feeding of 5,000. Ang daming tira-tira. Ngunit walang basura sa Diyos, iniipon niya ito. At yung mga alagad, nakakolekta sila, lumalabis pa. Napakaganda, no? Kahit yan sa taas ng cross, nakabayubay ang ating Jesucristo doon sa isang salarin na tinuturing na makasalanan. Ngunit, again, tinuturing na makasalanan, tinuturing na basura, ngunit sa Diyos ay walang basura. Mahalaga tayo dahil yung dignidad ng bawat isa, hinahasik ng Diyos sa atin, that is good. Nandiyan sa kabutihan, nandiyan kalubluuban ng bawat isa, ang kabutihan ng Diyos. Kawangis at larawan tayo ng Diyos. Pinahalagahan tayo ng Diyos. Nawa din po sa atin sa pagdiriwang natin ngayon sa Labor's Day, tayo din po nawa ay marunong magpapahalaga, marunong mag-appreciate, marunong tumanaw ng utang na loob doon sa mga kapatid natin na araw-araw nagpupunyagi, araw-araw nagpapawis, nagbibilad sa init para lamang matataguyod ang kanilang pamilya at makikita natin ang bunga ng kanilang mga pinagpaguran din po doon sa mga construction o anumang mga ginagawa nila. Nawa, mga kapatid, ito ay magbigay sa atin ng daan, itong pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ni San Jose, at mamula tayo sa dignidad ng bawat isa at kung paano natin pahalagahan ng bawat isa ilikha ng Diyos, kawanis at larawan tayo ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Amen.